Ngayong holiday season, panahon din ng pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng e-wallets at digital banks. Kaya naman muling pinaalalahanan ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa lumalalang kaso ng spoofing scams. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng IBC 13 Manila. Sa paglipas ng mga taon, nagiging high-tech na rin ang mga certified manloloko o yung mga scammers. Katunayan, punteriya na rin nila ngayon ang inyong mga digital banks. Uso na ngayon ang mga digital banking at e-wallets para sa cashless payments at electronic savings. Pero pinapasok na rin ito ngayon ng mga scammers gamit ang text blasters o kaya ng spoofing scam. Nitong nakaraang linggo nga lang nang bumahas sa social media ang post patungkol sa scamming incident sa GoTime app. Isa sa mga nabiktima dyan ay si alias Mia. Bandang alas 5 ng December 20 nang makatanggap daw siya ng isang text message mula sa GoTime Bank patungkol sa kanyang cashback. Sa pagmamadali ay napindot daw niya ang link na kasama sa text. Mula dyan, nalimas na kay alias Mia ang halos lahat ng naipon niya sa GoTime Bank na umaabot rin ng 200,000 piso. Natulala na lang po ako. Ayun yung pinaka-naramdam ako. Nanlamig ako tas natulala po ako. Kasi 4 years ko pong pinag-ipunan yun. Tas mawawala lang in 4 minutes. Nagsisave po ako para makapag-ipon po sa bahay. Ganon. If ever ba. Tapos pang emergency funds. Tapos pang travel ko po sana. Sa ngayon, hinihintay ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paliwanag ng GoTime Bank kaugnay nito. May panawagan naman ng Scamwatch Pilipinas sa mga telecommunication companies kaugnay ng text scams na gaya ng natanggap ni Mia. Kung po pwede po, pagdating po sa SMS marketing, huwag na po tayong maglagay ng link para po masabi natin. Kasi yung pong SMS na yan po yung ginagamit ng mga organized scammers para makapagloko para makapasok ng mga phishing scams nila. Milyon-milyon ang nabibiktima ng scam sa buong Pilipinas. Hindi biro ang bilang na yan. Kaya dapat matuto tayong magkaroon ng two-way authentication security at may ugali dapat tayong snubber paminsan-minsan upang hindi makuha ang iyong pinaghirapan. Mula sa IBC 13, JM Pineda para sa Balitang Pambansa.